Naikuyom ng mga Navy SEAL ang kanilang kamao nang marinig nila si Jessica Buchanan na desperadong nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ang Amerikanang guro na ito ay lumahok sa isang demining project sa Somalia bago kinidnap ng ilang pirata at dumaranas ngayon ng sakit at gutom sa isang lugar sa disyerto. At walang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga armadong pirata. Gagawin ng mga operator ng sikat na SEAL Team 6 ang lahat para iligtas si Jessica. Ngunit nagkaroon ng problema bago pa man sila tumalon sa C-130 ay sinalubong sila ng malakas na hangin sa himpapawid sa gitna ng solar storm at maaaring makaapekto sa kanilang komunikasyon sa mga radyo para sa mga close air support para sa lubusang matagumpay na misyon. Subalit iba ang tibay ng loob at determinasyon ng mga Navy SEAL. Kahit anong panganib ang nagbabadya, handa nilang harapin kahit pa kapalit ng sariling buhay. At kailangan nilang patunayan na sila ang pinakamalupit na mandirigma sa mundo. Kahit mantala man pansamantala ang kanilang pagtalon, kailangan nilang ituloy ang misyon dahil alam ng mga mandirigma na 24 na oras na lamang ang palugit kay Jessica. Kung kaya, sinuri nila ang mga parachute at kanilang mga tangke ng oxygen at pagkatapos ay tumalon sa gitna ng kadiliman ng gabi. At ito ay itinuturing na isa sa pinakamapangahas na hostage rescue operations sa kasaysayan. Si Jessica Buchanan ay 32 taong gulang at nakatira sa isang mas ligtas na lugar sa Somalia kasama ang kanyang asawa at kasamahang Danes na si Paul. At ang kanilang misyon ay turuan ang mga bata sa Somalia patungkol sa mga panganib ng anti-personnel mine na laganap sa buong bansa. Subalit isang mapanganib na paglalakbay ang kailangan nilang gagawin malapit sa tinatawag na Green Line, kung saan ito ay malapit sa lugar na kontrolado ng mga rebuilding Islamista. Ang sitwasyon ng seguridad sa tinatawag na Horn of Africa ay tensyonado na dahil sa madalas na pag-atake ng mga bomba at labanan sa pagitan ng mga magkaribal na tribo sa lugar. Gayunpaman, si Jessica ay hindi pumunta sa Africa upang magtago sa likod ng mga pader, kundi magligtas ng buhay ng mga kabataan sa Somalia na biktima ng kaguluhan sa bansa. Kaya ito ang pinili niyang misyon para sa sarili at makatulong sa kapwa sa mga bansang katulad ng Somalia. At siya ay nagsanay para sa anti-personnel mine at sa mga panganib nito sa mga kabataan. Sa una ay tila walang nangyari, ngunit noong October 25, 2011, ang araw kung saan natapos na ang kanilang trabaho at pabalik na sila mula sa paglalakbay, ay magbabago ang lahat para sa dalawang makataong manggagawa. Kakaiba ang pakiramdam ni Jessica sa driver. Mahinala na siya dito dahil hindi ito ang kanilang regular na driver. Hindi kilala ang taong nakaupo sa Land Cruiser na maghahatid sa kanila sa airport. Subalit si Paul, ang Danes na kasamahan ni Jessica, ay tila nagmamadali at agad sumakay at umupo sa passenger seat. Dahilan para mawala ang pag-alala ni Jessica. Habang naglalakbay sa loob ng 10 minuto ay biglang may humarang na truck sa kanilang sasakyan at napilitan itong huminto. Halos 30 lalaki ang may hawak na AK-47 assault rifles ang tumalon mula sa ilang sasakyan at agad na binasag ang mga bintana ng Land Cruiser at sumisigaw ng mga utos sa wikang hindi maintindihan ni Jessica. Bago pa man niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanya, ay tinutukan na siya ng baril ng isang pirata sa ulo, habang ang kanyang security advisor ay marahas na kinaladkad mula sa sasakyan. Isang armadong lalaki ang naupo sa bakanting upuan at agad na pinaandar ng driver ni Jessica ang sasakyan na tila alam kung ano ang gagawin. Patunay lamang na ang driver ay kasabwat ng mga pirata. Hindi nagtagal ay huminto silang muli at napalipat-lipat ng sasakyan sa gitna ng malakas na hiyawan ng mga pirata. Ang buong pangyayari ay tila mahusay na nakaplano at ang mga kidnapper ay may dalang mga halaman na ginagamit nila. Ito ay katulad ng tsongki.
Ang amphetamine, isang karaniwang halaman sa Afrika na madalas ginagamit ng mga notorious na grupo katulad ng mga pirata. Matapos huminto ang mga pirata sa gitna ng kawalan, matinding takot ang nararamdaman nila Jessica at Paul at iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Ang mga pirata ay walang pakialam sa buhay ng mga relief worker. Ngunit upang makakuha ng mas mataas na ransom, kailangan nilang ingatan ang mga bihag. Nakakatuwang kutyain ang kawalan ng kapangyarihan ng kanluran sa kabilang panig ng mundo. Sina Jessica at Paul naman kung saan nabubuhay ang kanilang bangungot. Wala silang magawa dahil nasa kamay sila ng walang awang mga barbaro. At hindi nila alam kung may nakapansin ba sa kanilang pagkawala. Ngunit ang totoo, hindi lamang alam ng Washington ang pagdukot sa mga humanitarian workers na ito. Sinimula na ng Washington ang unang countermeasure. Agad palang ipinaalam ng aid organization ni Jessica sa American Embassy sa Nairobi pagkatapos ng pag-atake. Agad namang ipinaalam sa FBI sa pamamagitan ng telepono ang impormasyon sa insidente. Ipinaalam din sa mga miyembro ng pamilya ng mga hostage ang pangyayari. At pinaalalahanan na huwag magpapadalos-dalos sa mga kilos dahil ang pamahalaan ay gumagawa na ng hakbang. Nakipagpulong ang matataas na opisyal kay US President Barack Obama at habang ang mga pirata ay naghahanda na makipag-ugnayan sa mga autoridad na si Jessica Buchanan ay isa ng pangunahing prioridad sa White House. Makalipas ang halos 3 buwan ay nasa bihag pa rin si Jessica. Ang magandang balita ay buhay pa siya. Ang masamang balita naman ay sa kabila ng mabagal na negosasyon ay walang kasunduan ang maaaring gawin para sa isang ransom dahil ang mga pirata ay tumanggi pa nga sa alok na $1.5 million. Sapat na sana ang pirang iyon para guminhawa ang buhay ng bawat isa sa kanila sa loob ng mahigit 30 araw. At pinagtitiisa ni Jessica ang bawat araw na magdaan, ang gutom, init, at ang patuloy na takot na saktan siya ng mga kidnapper. At maliban pa doon ay nagkaroon siya ng sakit na urinary tract infection. At ito ay kumakalat sa kanyang buong katawan at ito umano ay mapanganib. Isang video message naman para sa mga otoridad sa kanluran kung saan makikita sina Paul at Jessica na nagsusumamo para sa kanyang buhay. Sabay nagmamakaawa na bilisan ang pagbigay ng ransom dahil kung hindi ay baka mautas siya sa kanyang infeksyon o mabiktima ng mga kapritso ng mga pirata na ginagawa ng higaan ang mga halamang droga. Nang gabi ding iyon ay tumingala si Jessica sa maliwanag na bituin sa kalangitan at nagdasal. Walang kaalam-alam si Jessica na ang kanyang dasal ay sinagot sa 10,000 milya ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. 24 na cellphone ang biglang tumunog at sinagot ito ng mga lalaking may mahahabang balbas at tila palaging natatakpan ang mukha. Ang ilan sa kanila ay may tangkad na tulad ng isang uso, habang ang iba ay mukhang mga hardened marathon runners. Ngunit lahat sila ay may iisang layunin at pananaw. Ang kanilang aura ng ganap na kalmado na self-confidence at profesionalismo. Lahat sila ay mga kontraktor ng sikat na SEAL Team 6. Agad na sumalang sa pagsasanay ang grupo sa gaganaping pagligtas sa bihag dahil isang maling hakbang lamang ay tiyak ang panganib sa buhay ni Jessica. O kaya ang SEAL Team 6 Blue Squadron ay araw at gabi sa pagsasanay. Ang kanyang nagmamakaawa na voice message ay lagi nasa likod ng kanilang isipan. Ang mga mandirigma ay mahilig mangganap ng mga notorious na tao sa buong mundo para matigil ang kasamaan ng mga ito. Ngunit pagdating sa buhay ng mga kababaihan at mga bata, mas matindi ang kanilang motibasyon. Noong January 22, 2012 ay dumating na ang oras. Si Pangulong Obama na mismo ang nabigay ng green light para sa pagliligtas ng hostage. 24 sa pinakamahuhusay na mandirigma na iniaalok ng US ay mapasapanganib ang kanilang buhay na subukang palayain ang parihong mga hostage nang hindi nasaktan. Ang kanilang plano ay magparashoot sa ibabaw ng Somalia at pagkatapos ay lapitan ang kampo ng mga pirata sa paglalakad upang hindi maalerto ang kalaban sa malalakas na ingay.
Sa base ng operasyon ng US sa Djibouti, 500 milya ang layo mula sa lokasyon ni Jessica. Ang operasyong ito ay ginastusan ng US ng mahigit sa $1,000,000. Ang SEAL Team 6 ay nakasakay na ngayon sa C-130 na sasakyang panghimpapawid at lumipad mula sa Mogadiscio. Seryosong nakasubaybay ang mga opisyal, kabilang na ang Pangulo na si Obama, sa ginagawang hostage rescue operation sa pamamagitan ng live feed. Sa kuta naman ng mga pirata, nais magbago ng posisyon ang mga kidnapper, ngunit ng gabing iyon ay nakakain sila ng sirang karne, kung kaya nanatili na lamang sila sa kabila. Habang nasa paglalakbay ang pangkat ng US ay kumalat ang isang marahas na solar storm na tumama sa magnetic field ng mundo na nagpapalakas ng radio wave at naging sanhi ng delay sa video communication para sa iba pang support units. Ibig sabihin, hindi maganda ang sitwasyon sapagkat walang kontak para sa quick reaction force, hindi makapaghatid ng impormasyon at walang malapit na air support. Higit pa rito, doble ang lakas ng hangin sa himpapawid na madalas ay kansilado ang mga regular na misyon sa ganitong senaryo. Ngunit ang pagliligtas kay Jessica Buchanan ay hindi isang regular na misyon at ang bawat isa sa 24 na lalaking sakay ay handang kumuha ng karagdagang panganib para isakatuparan ang misyon. Halos 3 oras sa himpapawid ang C-130 at narating na nila ang kanilang drop point. Ang mga SEAL contractor ay agad na tumayo mula sa kanilang mga upuan at ikinabit ang mga oxygen tank at pagkatapos ay tumalon sa taas ng mahigit 20,000 feet at sa 40 knot na hangin. Pagkatapos lamang ng ilang segundo ng free fall, ang mga operasyon ay umabot ang bilis sa 120 miles per hour. Sa kabila ng hindi makatwirang sitwasyon ng hangin, ay matagumpay na nakapaglapag ang mga SEAL sa lupa, subalit nagkawatak-watak sila na mahigit 100 yarda. Agad na humiwalay sa mga parachute at nagtipon. At ito na ngayon, ang mga mandaragat ay naka-complete combat gear na ngayon at hinigpitan ang mga sintas ng combat boats sapagkat sila ay sasabak sa mahabang lakaran ng ilang milya sa mahigit 100 degree na mainit na gabi ng Somali. Matapos ang halos 1 oras na tahimik na paglalakad, ay malapit na ang mga mandaragat sa lokasyon at nakahanda na para umatake. Ilang bisis na nagpabago-bago ng daanan ang pangkat para maiwasang madetect sila ng mga kalaban ng mas maaga. At ngayon ay 500 metro na lang sila mula sa kampo ng mga pirata. Ang isang hostage rescue ay naiiba sa normal na combat mission at ang buhay ng hostage ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkikipaglaban sa labanan. Literal na sagupain ng mga SEAL contractors ang mga putok ng machine gun kung ito ang paraan para sa ganap na maililigtas nila si Jessica. Ang kanilang presensya ay hindi dapat mahalata ng kalaban, kung kaya mahalaga ang kanilang liksi sa bawat hakbang na gagawin. Kaya ang 24 na mandirigma ay nagsimulang kumilos muli. Ito na ang pinakamahabang oras sa kanilang buhay. Matagal na silang nakikinig ng mga pirata at tanging kadiliman lang ng gabi ang pumipigil sa kanila sa atensyon ng mga gwardya ng kalaban na parang slow motion. Literal na maingat ang kanilang mga hakbang. Pinangunahan ng eksperyensyadong SEAL na si Justin Sheffield ang grupo at suminyas na kumalat ang mga operator sa malayo sa kaliwa at ang iba naman ay pasulong para matiyak na hindi magkaroon ng crossfire. Ang mga sniper naman ay nakapwesto sa di kalayuan at sinusubaybayan ang mga kilos ng kanilang mga kasama habang ang mga mandaragat ay umuusad sa perpektong pagkakaisa na nakikita nila sa kanilang mga thermal scope. Habang ang kaaway na nagbabantay ay unti-unting nararamdaman ang kakaiba at ginising ang iba pang mga pirata. Ang mga SEAL ay bumili sa pagkilos sa hakbang na hindi magdudulot ng ingay. Itinutok ni Sheffield ang kanyang laser sa isa sa gwardya ng Somali at ganun din ang ginawa ng kanyang mga kasama para siguradong ma-neutralize ang bawat kalaban. Ang mga infrared beam ay hindi nakikita ng mga pirata na walang night vision. Ngunit nakakakita sila ng isang bagay na gumagalaw sa kadiliman. Kaya hinigpitan nila ang hawak sa mga PKM machine gun at nakaalerto. Itinutok ng mga pirata ang kanilang mga sandata
sa direksyon kung saan narinig nila ang mga tunog. Kaya lalong binilisan ng mga mandaragat ang kanilang kilos. Wala na silang pakialam pa sa ingay na maidudulot nito. Ang mahalaga ay nakadikit na sila at nakahanda ng itumba ng malapitan ang mga kalaban bago pa makompromiso ang kanilang pakay. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Biglang nagpagkawala ng putok ng mga machine gun ang mga pirata sa posisyon ng mga cell contractor. Isang nakakabinging ingay at sinundan pa ng mga pagratot ng mga AK-47 assault rifles. Ito ang pagkakataong hinihintay ng mga sniper at agad na pinatahimik ang mga machine gunner ng pirata at agad humagilap ng susunod na target na may katumpakan sa operasyon. Gumanti ng putok ang mga Navy SEALs habang sabay-sabay na lumalaban para hanapin si Jessica. Ang bawat isa sa mga SEAL ay nakahanda sa ganitong senaryo. Sa makatuwid, daang oras ang ginugol nila sa mga shooting range para pumalpak lamang sa mga target. Isang malabong pangyayari. Nang makita nila ang dalawang pirata na may AK-47 na nakatayo sa harapan ni Jessica na nakayuko sa lupa. Umiwalay si Sheffield at isa pang SEAL mula sa formation at siguraduhin na ang piratang ito ay hindi na muling makapagginap ng sinuman gamit ang mga tumpak na putok. Na makita ni Sheffield ang maliwanag na mukha ng Amerikanang bihag, agad niya itong kinubiran para hindi ito matatamaan ng mga ligaw na bala at literal na ginagawa niyang panangga ang kanyang katawan mula sa mga bala ng kaaway. Nakita ito ng iba pang cell contractor kaya agad sila kumilos para dumalo dito at ganap ng protektado si Jessica ng mga pinakamahuhusay na mandirigma sa mundo. Bagamat ang mga operator mismo lahat ay may mga asawa at mga anak, inuuna nila ang buhay ng mga bihag kaysa sa kanilang sarili. Nakuha din ng ilang mga kontraktor ang danis na si Paul at nagmamadaling protektahan din siya mula sa putok ng mga kaaway. Matapos mapabagsak ang lahat ng siyam na pirata at tumigil na ang pagpapaputok ni Sheffield, ang iba pang mga SEAL ay bumuo ng isang human shield sa paligid ng dalawa na handang ipagpatuloy ang laban anumang oras. Mabilis silang tumakbo palayo ng lugar para maiwasan na makasagupa ang posibleng reinforcement ng mga pirata. Nang ganap ng ligtas ang kanilang kinaroroonan ay ibinaba ni Sheffield si Jessica. Tiningnan siya ng Jessica at tinanong, "Paano kung abutan tayo ng mas maraming pirata?" Malamig na sagot ni Sheffield, "Kami ay SEAL Team 6. Ikitilin namin ang sinumang magtangkang saktan ka." At dito ay lubusan ng panatag ang loob ni Jessica na makumbinsi sa sagot ng balbas sarado na mandirigmang iyon na nagligtas sa kanya mula sa pinakamasamang sitwasyon ng kanyang buhay. Pinasabog naman ng mga SEAL ang imbakan ng mga armas ng pirata. Pagkatapos ay naglakad na sila patungo sa landing zone ng exfiltration helicopter. Tila panaginip naman para kay Jessica ang maaksyong pag-agaw ng mga SEAL contractor sa kanya sa kamay ng mga pirata at natunghayan niya kung paanong ginamit ng mga kontraktor ang sarili bilang human shield para maprotektahan siya. Sabay-sabay silang tumakbo patungo sa Black Hawk helicopter na lilipad sa kanya patungo sa kalayaan. Sa likod niya ay nakalatag ang 3 buwang pagkabihag sa gitna ng mga armadong pirata kung saan hindi niya matiyak na mabubuhay pa siya sa susunod na araw. Ang walang pag-iimbot na pagsisikap ng mga kalalakihan ng SEAL Team 6 ay sa wakas ay nagligtas sa kanya habang siya ay nagmumuni-muni nitong mga nakaraang buwan. Ang isa sa mga sundalong sakay ng helicopter ay lumuhod sa harap ni Jessica. Tumingin sa kanyang mga mata at inaabot sa kanya ang isang magandang nakatiklop na bandila ng Amerika at sinabing, "Welcome home, Jessica." Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga nanood hanggang dito sa dulo, kung nais ninyong suportahan ang aking channel, mag-iwan lamang po ng like at magkomento kung ano ang iyong palagay tungkol sa pagliligtas sa bihag. Kung ang gobyerno ng US ay nagbigay lamang ng sapat na ransom upang ang mga bihag ay mapalaya ng mapayapa, o tama lamang ang ginawang pag-deploy ng SEAL Team 6
alinsunod sa patakaran na hindi makipagnegosasyon sa mga terorista. Ano man ang iniisip mo, sabik akong marinig ang iyong mga opinyon. Hanggang sa muli, El Profesor.